Ibahagi ko sa inyo ang 5 masasarap na low-carb na merienda na palagi kong kinakain at hindi nagpapataas ng aking blood sugar. Kaya kung ikaw ay diabetic at naghahanap ng healthy na merienda, nasa tamang lugar ka. Tara na! Welcome back sa aking channel! Ako si Tom, mahigit 30 taon na akong may diabetes at sa channel na ito, tinutulungan kitang harapin ang iyong pamumuhay na may diabetes. Narito ang aking top 5 na merienda o pampagana o kahit anong gusto mong itawag sa kanila. Masarap ang mga ito. Ang aking number 1 ay classic na guacamole na may low-carb na tortilla chips. Ginagawa ko ito bilang pampagana halos tuwing may bisita kami dahil napakadali nitong gawin at sobrang sarap ng lasa. Kakailanganin mo ng 2 hinog na abokado, 1 bungkos ng cherry tomatoes, 1 malaking shallot, 1 lime at mga dahon ng sariwang cilantro. Hatiin mo sa 2 ang mga abokado, tanggalin ang buto, ilagay sa isang mangkok at durugin. Lagi kong nilalagay agad ang katas ng lime para manatiling sariwa at berde ang kulay ng abokado. Sunod, tadarin ng pino ang mga cherry tomato, shallot at cilantro at idagdag sa mangkok kasama ang anumang katas na lumabas mula sa mga kamatis. Mas gusto kong tadtarin ang lahat ng sangkap ng pinakapino hanggat maaari dahil mas madali nang sumalok gamit ang tortilla chip ng magandang dami ng guacamole. Ngayon, pagsamahin lang natin lahat ng sangkap gamit ang 1 kapat na kutsarita ng asin at katas ng dayap. Gusto kong kainin ang guacamole na ito kasama ang low-carb na tortilla chips. At wala nang mas hihigit pa sa pagkain nitong sariwa, masarap at malusog na guacamole. Pinakamasarap ang guacamole na ito kapag sariwa at sobrang sarap nito kaya bihira kaming may natitirang tira. Ang pangalawa kong paboritong low-carb na merienda ay mga piraso ng pipino na may pinausukang salmon. Mule, napakabilis at napakadaling gawin at sobrang baba ng carbs. Kakailanganin mo ng pipino, mga 100 gramo ng pinausukang salmon, high-fat na Greek yogurt at kaunting sariwang dill. Magsisimula tayo sa paghiwa ng pipino ng medyo makakapal na hiwa at kung ayaw mo ng buto o gusto mong magkaroon ng mas maraming espasyo para sa palaman, pwede mong tanggalin ang ilan sa mga buto gamit ang kutsara at gumawa ng maliit na butas sa bawat hiwa. Huwag mo lang tusukin hanggang sa dulo. Sunod, tadtarin ng pino ang sariwang dill, ihalo ito sa high-fat na Greek yogurt at magdagdag ng kaunting asin. Ngayon, ang Greek yogurt ang mas healthy na option pero kung gusto mo magluho ng kaunti, pwede kang gumamit ng cream fresh o cream cheese. Hindi ganong healthy pero mas masarap kung ako ang tatanungin. Hiwa-hiwain ang smoked salmon at handa na tayong kumpletuhin ng plato. Sa bawat hiwa ng pipino, maglalagay tayo ng kalahating kutsarita ng yogurt at dill na halo natin, 1 pirasong smoked salmon na pinaikot at pwede natin itong tapusin ng kaunting sariwang dill. Mas maganda at mas masarap ang appetizer na ito kapag sariwa at malamig pa dahil kapag pinatagal mo ang yogurt at salmon sa room temperature, nagmumukhang lanta ang buong merenda. Kaya kung hindi mo ito ihahain agad, ilagay mo muna ang inihandang plato sa ref. Ang aking pangatlong low-carb na merenda ay nakakagulat na simple lang. Almonds. Kadalasan kinakain ko ito ng hilaw pero gusto kong ipakita sa inyo ang isa pang alternatibo na ginagawa ko sa video na ito at yon ay roasted almonds na may kaunting smoky chili peppers. Ito, magagawa mo lang sa loob ng 5 minuto. Ilagay mo lang ang 1 mangkok ng almonds sa kawali sa katamtamang init at i-roast mo ito. Kapag naamoy mo na ang bango ng almonds, pwede ka nang magdagdag ng kaunting olive oil, haluin mo ito at i-roast pa ng ilang minuto hanggang magsimulang mag-brown. Kapag brown na sila, pwede ka nang magdagdag ng smoked paprika o ilang chili flakes at 1 kurot ng asin, tapos na. Pwede mo silang ilagay sa 1 mangkok na may paper towel para matanggal ang sobrang mantika at pagkatapos ay handa na silang ihain. Mga pare, sobrang init ng mga almond kapag kinuha nyo sila mula sa kawali, kaya huwag nyong tikman agad tulad ng ginawa ko. Mapapapaso ang bibig mo. Ngayon, ang pang-apat kong paboritong merienda ay may kaunting carbs pero ito yung uring medyo madaling i-manage kung diabetic ka. Ito ay inihaw na pulang beets na hummus. Kakailanganin mo ng nilutong pulang beets, chickpeas, lemon, bawang at tahini paste. Hatiin ang pulang beets sa 8 piraso, timplahan ng asin, thyme at kaunting olive oil at ilagay ito sa oven sa 200 degrees Celsius o 370 degrees Fahrenheit ng mga 30 hanggang 40 minuto. At kapag inalis mo na sila, ganito dapat ang itsura nila. Susunod, ilalagay mo sila sa mixer kasamang 3 kutsara ng olive oil, 1 lata ng chickpeas kasamang kalahati ng katas nito, 1 kutsara ng tahini paste, 2 piraso ng dinurog na bawang, katas ng 1 lemon at 1 kapat na kutsarita ng asin. Ngayon, paghahaluin natin lahat hanggang maging maganda at malapot ang timpla at magdagdag ng kaunting olive oil malapit sa dulo. Gusto kong kainin ng hummus na ito kasama ng mga low-carb tortilla chips na ipinakita ko sa iyo dati, pero masarap din ito kasama ng mga veggie sticks. Mga kaibigan, aminin ko na ang hummus na ginawa ko sa video na ito ay hindi ganoon kaakit-akit ang kulay. Dapat talaga ay mas kulay rosas o mas pink ito at magagawa mo yon sa pamamagitan ng paglalagay ng mas maraming pulang beets at mas kaunting chickpea kaysa sa ginawa ko kung gusto mo ng magandang kulay na pinkish o purplish.
At bilang panglimang low-carb na merienda, sa tingin ko, lahat tayo ay karapat-dapat sa isang matamis na pagkain. Hindi ba sa tingin mo? Ang kinakain ko minsan sa umaga ay high-fat, low-carb na Greek yogurt na may kaunting berries. Mas mainam kung raspberries at blueberries dahil mababa ang carbs ng mga ito at mataas sa fiber na maganda para sa ating blood sugar. At kadalasan ay winiwisikan ko ng Pinong Tinatad na cashew nuts ang nasa mangkok. Ngayon, may carbs pa rin ang pagkaing ito, huwag kayong magkamali. Pero ang taba at protina mula sa yogurt at mani at ang fiber mula sa berries ay nagdudulot na hindi ganun kataas ang pagtaas ng blood sugar mula sa mangkok na ito at talagang kaunti lang. Para sa akin, ito ay isang matamis at masustansyang merienda na talagang epektibo. Mga kaibigan, tandaan ninyo, hindi ako isang espesyalista sa nutrisyon. Isa lang akong lalaking may diabetes at ibinabahagi ko lang ang sarili kong karanasan. At interesado akong malaman ano ang paborito ninyong merienda para sa may diabetes na hindi napapataas ng blood sugar. I-comment nyo lang sa ibaba. Kung gusto mong malaman kung ano ang 5 low-carb na pagkain na halos linggo-linggo akong kinakain, i-click mo lang ang video na nasa screen na yon. Kita-kits tayo doon. Salamat sa panonood. Paalam!